yung lumulobo po yung tiyan niya, gawa nga ng hindi nakakalabas ng ayos yung dumi niya, nahihirapan po siya. Anong umpisa dyan? Bakit hindi lumalabas yung kanyang Bali po dumi? yung tawag nun, yung dahilan na po nun, nadapa siya ng elementary. Bali po kami Di actually, nung pagka-baby niya. ay, pagka-baby po, inborn po yun mga kay Tek. Nilabas ko po siya ng walang butas yung puwet niya. Dito ka lang. Tapos, nung pagkalabas, sabi ng doktor sa kanya, sa amin na mag-asawa, galing daw po namin sa Olonga po. Doon daw po ipakita yung anak ng walang butas ang puwet. Dila na naman po namin doon, at nung nasa Olonga po na siya, pinaopera po namin siya. Nilabas yung bitukan niya. Tapos, after nun po noon, mga 3 years nakalipas, bali may tumulong po sa amin ng Helping Hands ma'am sa Olonga po. Tumira po siya doon, 3 years din po ata yun. Bali po yun ang tumulong sa kanya para mabutasan po yung buto niya. Kaso nga lang po, sir, hindi ko na po nakita yung tumulong sa amin na yun dahil nasa, ano daw po siya sa Baguio. Nasa Baguio na daw po sila, hindi namin makulipat. Yun po, habang lumalaki siya, hindi naman po, nahihirapan siyang, ng dumi niya, ilabas niya, kahit anong iri niya, nang lumabas, kailangan ko pa siyang tulungan, sinusundo ko po yung plate niya araw-araw. Anong pinagsusundot mo? Balik po yung yung parang yung gamot niya? po ng O basta wag lang yung daliri? galing po po yun na galing sa doktor. Pinapam para lumalabas? Pinapam po yun para lumabas. Nilalabas naman po, kaso konti-konti lang na Tapos anong pangalan mo? Berlin May Gabriel po. Ano po yung nararamdaman mo, be? Madalas po sumasakot yung dito ko po. Patingin nga, be. Kunti lang, be. Dito po yung tayo. Ayun, naoperahan na pala siya before, guys. Oh. Naoperahan na siya before, guys, kasi hindi nga po siya makakadumi nga, no? Kasi inborn siya nung baby pa siya, maliit lang yung butas ng kanyang pagdaanan ng dumi, guys. Kaya, ngayon, guys, nung ano siya, guys, naoperahan na siya, guys. Kaya lang, habang naman siya lumalaki, nag-aaral pa siya, guys, kawawa naman, guys. Siya ay 16 years old, grade 11 siya, guys. Tapos, may dinadaing siya sa sarili niya dahil sa kanyang karamdaman, pero tinitiis niya lahat kasi gusto niya makapagtapos pa ng pag-aral, tapos tutulungan niya ang kanyang nanay kasi sila po ay parang inaabandon na rin ng asawa, no? Na hindi na po sila inuwian ng kanyang tatay. Po, 3 po sila magkakapatid, siya lang po yung nag-iisang babae, guys. Tapos ito nga po ay lumapit po sa atin, guys. Ano po, guys, ay mabigyan natin ng pansin, guys, ng kanilang kahilingan. Ang pangalan po niya ay si Berlin May Gabriel. Berlin May Gabriel. Berlin May Gabriel. Ayan po yung kanyang pangalan. Ano po yung ano po yung nararamdaman mo ngayon? Sumasakit po yung bandang dito ko po. Kasi po yung ng dumi ko. Parang lumulabo po yung bandang dito ko po. Kasi po yung hindi po matigas, ako yung matigas po na dumi. Naglalaban-laban po. Kaya po sumasakit po siya palagi. Di po ako nakatulog kagabi. Ang payat-payat mo na nga, be. Ang payat na niya, guys, kawawa, guys. Pero sa ganyan naman yung karamdaman niya, guys, na yung batang to ay nagsisikap pag-aral, makapagtapos, guys. Nilalabanan niya talaga yan, guys, yung kanyang karamdaman. Ang sabi nga niya sa ina niya, lalaban daw siya at makapagtapos, magtapos siya sa kanyang pag-aaral. Di ba, guys? Ang sarap na pakinggan sa isang anak na nilalabanan niya yung kanyang karamdaman. Alang-alang lang po sa nanay niya, nag-iisa na kumakayod sa kanila. 3 magkakapatid sila, guys. Kaya ito po, guys, ay lumalapit po sa atin, guys, na ano lang naman po, guys, sa gamot lang po daw, guys, na matulungan sila, guys. Sa gamot lang kasi yung para po, guys, para lang pag siya ba ay dumudumi, guys, na meron pong sinusundot na parang hose, guys, na pinapasok sa puwet niya na mailabas lang po ang kanyang dumi, guys, kasi hindi niya kaya talagang ilalabas yun, guys, kasi napakaliit ng butas niya. Kasi actually dati daw, as in wala talagang butas, parang naoperahan. Kaya ngayon naman, guys, hindi rin talaga niya nang kaya na ilabas yung dumi na yun. Kaya habang tumatagal, guys, at hindi niya mailabas yung dumi, guys, yung tiyan niya talaga at lalaki ng lalaki. Actually, guys, malaki na yung tiyan niya, guys. Malaki na siya, malaki yung tiyan niya, guys. 16 years old lang siya, payat. Kaya tingnan mo yung balat niya, katawan niya, napaka-payat na. Dahil sa kanyang karamdaman, pero nilalabanan niyang lahat para sa kanyang kinabukasan. Kaya, ako sa batang to, proud ako kasi yung ibang bata, pag ganyan na may karamdaman na ayaw na mag-aral yan dahil masama na ang pakiramdam, pero siya, lahat ginagawa niya, makapagtapos lang siya, guys. Kaya ito siya ngayon at lumalapit sa atin na humihiling ng kunting tulong para lang po sa kanyang gamot, guys, na kahit lang naman daw sa nahirapan po siyang magdumi, yung hose lang po na nabibili po, guys, na yun lang naman daw ang kanilang pangangailangan kasi medyo may kamahalan yung isa. Sabi nga ng nanay, 100 plus daw yung isa noon. Siyempre, sa kalagayan nila na walang tatay, walang asawa siya, walang tatay yung mga anak, hindi nga naman kaya mabili ng nanay yun na sa kanyang paggamutan. Kaya lumalapit po sa atin, guys, na makaano na ng kunting tulong sa kanila po, guys. Pero ako, guys, nahiya akong magsalita ngayon sa araw na to ng ganitong mga gusto kong sabihin, pero ngayon di ako nahihiyang magsalita dahil yun naman talagang ating hadikain na magcha-charity tayo. Pero nasa atin naman yan, guys, kung gusto natin tumulong, kung ayaw naman tumulong, nasa atin pa rin yun. Pero mas masarap pa rin, guys, na makatulong tayo sa ating kapwa, guys. Sa maliliit na bagay, sa patak-patak yan, maiipon natin, mabubuo natin kahit barya lang, guys. Piso-piso man yan, barya man yan, maipon pa rin natin yan, guys, para sa ating mga nangangailangan ng kunting pagmamahal galing sa atin na natin ibahagi, i-share din natin sa kanila.
sa kanila para maibsan nila yung mga karamdaman nila. Makakatulong tayo sa pamagitan ng ating tulong sa kanila. Ayun na guys, no? Alam niyo na guys kung anong ibig kong sabihin. Pero nasa inyo po talaga yan guys, kasi ako ayaw ko talagang, alam niyo ako, hindi talaga ako maano sa mga ganyan. Pero pag ganitong sitwasyon guys, ako ay humingi ko sa inyo ng konting tulong para dito sa batang to. Kung gusto niyo naman idaan sa akin, pwede naman. Kung gusto niyo idirekta sa kanila, pwede natin hingin sa kanila yung kanilang Gcash. Pambili lang po ng parang hose guys. Yung hose lang naman po guys ang hinihiling ng ina. Kasi guys, yun lang po talaga nakakatulong sa bata na mailabas yung kanyang dumi. Ako po ay magpapasalamat po sa nakakarinig ng aking video ito. Sa handang pong tumulong, pwede niyo po akong kausapin. O kung kailangan niyo i-direct sa kanila guys, pwede natin hingin sa kanila yung Gcash number. Kahit barya-barya guys, pwede tayong makatulong sa ating kapwa. No? Maipon-ipon yung barya, lalaki din yan, mabubuo din yan. Guys, di ko na, pabutin ko na lang ito ng 10 minutes. Ayan guys, no, ang kahilingan lang po ng ina. Kahilingan ko lang po sana na matulungan yung anak ko, ma'am sir. Kasi nahihirapan din po ako. Ang dalaking estudyante kong pangalawa ayaw na po mag-aaral kasi tinutulungan na rin po ako mag-anak buhay. Dahil nga, nahihirapan din po ako. Kaya nga sabi niya sa akin, mama, saka na lang po ako mag-aaral. Sabi niya, bakit anak? Sabi ko naman, para po matulungan ko kayo ma, kasi para hindi na kayo manghihiram lagi. Kasi mababaon tayo lalo sa utang. Kaya malaki rin po ang pasasalamat ko na pumunta yung si madam dito, kahit pa paano. Matutulungan kami kahit konti lang po. Yung asawa niyo talagang wala na siyang ano? Hindi naman po namin na siya makontak. Pag tinatawagan ng anak, pinapatayan kami ng cellphone. Grabe naman. Ano naman po ang gagawin namin? Alangan naman nakaulit pa namin. Grabe naman ano? Kaya nga po nilapit ko na rin sa barangay. Pinablatter ko na rin siya kasi, kasi nahirapan po ako sa kanila. Lalo sa pangalawa ko. Nasanay po kasi matatayo. Ikaw Bi, mag-ano ka Bi? Sabi ka Bi kung ano mo Bi, kailangan mo. Kunting tulong lang po yung kailangan ko sa kahit na po maliit na malaki. Ayos na po yan sa akin, hindi naman po ako katulad ng iba dyan na sa maliit na bagay, nagreklamo lang. Akin po, kahit ano lang po yung maibigay naman akong tulong na po yun sa akin at lalo na po. Estudyante po ako at malapit na rin po magpulahiyo. Isang taon na lang din po. Kaya talagang kahit nagkakaganto ako, lumalaban pa rin po ako para makapag-aral ko ng maayos. Ang totoo po kasi niyan, mental disability po yung kaso ko po or yung nagiging sakit ko. Kasi po madalas po kapag po nakadumi po ako yung utak ko, para po natutuliro. Kaya minsan po kapag kinakausap ako ni mama, tumatahimik po ako, hindi po kaya yung umuungot po yung namimilipit po ako sa sakit dahil nga po gustong lumabas ng dumi ko. At isa pa po nun, kahit na hindi ko po, kahit ano pong gawin ko na pag-iire, ginagawa ko po basta mailabas yung dumi ko, kaso minsan talaga wala pong lumalabas. Kaya madalas po talaga kapag napakasakit ako, iniiyakan ko na lang po, hinihiling sa Diyos sa sana matapos na po ito. Ayoko na rin po kasi mahirapan si mama. Si mama po kasi lalo yung nahihirapan. Ayoko na, yun po yung pinakaayaw ko. Kaya nga po, sabi ko gusto ko makapagtapos. Gusto ko magyari para kay mama. Maibigay yung may balik ko man lang yung sukli ng paghihirap ni mama. Kaya mo yan Be. Magdasal lang tayo ha. Dasal lang tayo, malay mo naman may ano diyan, mayroong gustong tumulong sa iyo sa kalagayan mo kahit sa gamot man lang. Ano? Po, minsan nagagalit na rin po kay Papa kasi kapag nakalangay ko po siya, wala po yun sa tabi ko. Palagi si Mama, palagi kami dalawa yung nahihirapan. Pero mas nahihirapan po si Mama kasi hindi niya alam kung saan siya lalapit para lang may dala lang po ako ng hospital. Ano po kasi yun kapag ako po talaga yun nagkakasakit, si Mama po yung natataranta. Oo, syempre nanay siya. Wala namang ibang umaano sa'yo, nanay lang. Kahit yung kapatid ko po madalas nagagalit po sa akin. Hindi ko naman po ginusto, hindi rin po ginusto ng parent ko na magkaganto ako. Hanggang ito na po yung ibinigay sa akin. Di mo naman kasalanan yan. Di mo kasalanan magkakaganyan ka Be, kasi sino ba namang gustong lumabas ka ng ganyan, di ba? Kahit sino.
walang gusto, lalo na sa nanay, di ba? Sakripisyo sa inyo na lang. Tapos yung tatay nyo, ganyan pang ginagawa sa inyo. Talagang mas masakit sa nanay mo. Doble ang sakit ng ginawa ng tatay mo kasi alam niya, andyan kayo, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa inyo, kung paano kayo buhayin. Pero kinakaya niya, nilakasan niya yung loob niya. Ayan po, nag-iiyak na po yung mag-iina po kasi naawa po sa kanya talagang anak, no. Kawawa po yung bata talaga. Hindi ko naman siya pinapaiyak, guys. Pati ako, guys, naiiyak na rin ako. Pinipigilan ko lang, guys, kasi masakit talaga, masakit naririnig ko sa mga sinasabi ng isang bata na sa ganyang kalagayan nagpursigi po talaga siya mag-aaral. Yung ina, ginagawa naman po niya lahat para lang po matulungan niya yung anak. Kaya po, ngayon po, ito po sila, lumapit po sila dito sa bahay ni Sis Elizabeth Alpabiti po. Na nakiusap po sila na baka daw pwede silang may i-vlog para lang daw po, kahit pa paano po, mayroong na lang tong taong concern na pwede namang makatulong po. Sa maliit po na bagay, barya-barya lang nga po daw, sabi daw ng bata, sa maliit na bagay na lang daw po ay kanilang tatanggapin at ano ng malaking utang na loob po yun sa kanila daw. Maliit man o malaki, malaking utang na loob na sa kanila kung sino man daw ang makakatulong sa kanila, sa makapanood nito sa kanilang sitwasyon, sa batang ito. Nangangailangan po talaga siya ng gamot, guys. Ay kayo na pong bahala pong magdesisyon sa sarili nyo, guys, no. Kasi kaya kung pwede naman natin patak-patakan yan, guys, kung talagang mayroon naman po tayo diyang barya. Kahit piso-piso lang, guys, kaya natin yan, guys, ano. Ito, maraming salamat, guys, sa mga nanonood ng aking munting channel. Sana po ay mayroon po tayong napulutang magandang aral at makatulong po tayo sa ating kapwa. God bless you, God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye.